Good morning, mga langga. Kumusta? Kumusta mo dihang tanan, mga langga? Kami okay lang, medyo mingaw mi karon. Medyo mingaw minduhan ni Papa. Kasi po si Insik ay umalis, mga langga. So si Insik po ay pumunta ng city, pumunta ng Mandawi City. Kasi may pupuntahan siya doon, may meeting daw yung mga kapatid ni Mama. And in behalf of Mama, si Papa po ay hindi pa namin pinapabiyahe ba, no? Kay mainit ang panahon ngayon, mga langga. Tapos madaling hingalin si Papa. And si Livy rin ay meron siyang trabaho ngayon. Kaya in behalf of Mama, si Insik po yung mag-attend ng meeting. I don't know what's the purpose of the meeting, mga langga, pero kailangan daw na may pupunta doon. Kaya, ayun, si Insik ay pumunta doon, mga langga, no? Kaya medyo mingaw kami ngayon. Kasi kami lang ni Papa. Si Inday Lucy naman, mga langga, ay nandito, umuwi, pero pupunta pa sa bahay ng kanyang classmate or na kanyang kaibigan, si Soli. So, andun pa siya, mga langga. Kaya, naisipan ko na mag-vlog kay this past few days ay medyo wala tayong vlog, mga langga, kay wala namang mga ganap-ganap po, din wala din akong i-vlog para bang wala pa akong maisip na content ba. Hindi naman ako nagluluto ng mga pagkain ng yung mga nakasanayan na bitaw. Baka magsawa naman kayo kung lagi na lang tindugan na yung i-vlog ko, no? Kaya muna tayo, mag-usap-usap ba? Mag-inusapay. Kung sa Bisaya o mga Tagalog, mga langga, mag-usap. Mag-usap ba? Mag-istoryahay. Pero sa Bisaya, mga langga, ang usap kay usapon. Cho ba? Cho. So, yun. So, kumusta na kayo dyan, eh? Na-miss ko kayo, mga langga. Na-miss na namin kayo. Kaya, nakapagod na rin manguha ng, kay Mito. Okay? Marami pa naman bunga, mga langga, pero, nasa mataas na part na yung bunga. Kaya, ayun, tinigilan muna namin, no? Pero yung mga batang iba, yung mga ibang gusto talagang kumuha, umaakyat sila, mga langga, pero delikado man yun, eh. Kasi sinabihan namin sila na, delikado umakyat ng puno. So, binabati ko pala, belated happy birthday ang aking pamangkin na si Arjeline, si RJ. Pamangkin ko na nasa Lapu-Lapu. Birthday niya parang ilang taon na ba yun? 36. Pamangkin ko yun. Pamangkin ko pero ahead of edad sa akin. So, ayun. Sunday. Happy Sunday po sa inyong lahat. Gusto ko din po sanang magkantahan pero waman sa mood, eh. Wala ako sa mood magkanta-kanta, tapos wala din akong mag-live sana ako. Wala din akong magamit na cellphone na isa kasi dinala ni Insik. Dalawa lang kasi yung cellphone namin, mga langga, itong sa akin tsaka sa kanya kasi yung isa nasira. Kaya yun, mga langga, eto. Binigyan kami kanina ni Inday Lucy ng ng budbud. Ito siya, oh. Galing daw ito kay Inday Suli. Shout out Inday Suli, kay binigyan niya kami ng budbud si Papa, ayaw pa kasi katatapos lang daw niyang magkape. Pero since nag-vlog ako, pakita ko na lang sa inyo, no. Para naman magkita-kita pa rin tayo, mga langga ba. Para naman madagdagan tong ating points. Baka kaluyan ta ni Lolo Whitey. Makasahod tayo na. So, ito siya, oh. Budbud. Kung sa Tagalog pa, suman, mga langga. Suman. So, shout out pala kay Auntie Josie at kay Henry na nagbabakasyon, out of town sila ngayon. And hi to Kyle. And kapatid niya na si Trevor. Hello. And
Also, hi to Ma'am Minerva sa Japan. Hi, ma'am. And kay Ate Yumi at kay Kuya. Hello, hello. Kay Ma'am Popoy, hello. Kumusta kayo dyan? Ma'am Angie Cons, hello ma'am. Yung ano ma'am, yung message mo na yung comment mo na gusto mo na mag-message ako sa iyo ma'am, hindi ko na po kayo ma-message ma'am. I don't know why, pero parang naka-block yata ako or yung account namin ni Insik sa Facebook mo or sa account mo ma'am, kaya hindi kita ma-message. So ayan, ito siya. Uy, ano kayang ano pala siya mga langga, kanang kuan, kanang kamuting kahoy. Hindi kamuting kahoy. Oh, kamuting kahoy lagi. Blanghoy ba? Bulanghoy, bulanghoy. Oh, kamuting kahoy pala siya. Ay, oh. Kung sa English pa, paano siya? Ano ba ito? Sabi English ano? Blanghoy. Ayan siya mga langga, bulanghoy. Bulanghoy in Bisaya. Pero in English, cassava. In Tagalog, kamuting kahoy. Mga langga, ayan siya. Masarap siyang gawing kuansuman, mga langga. Tikman natin, ha. Hindi siya masyadong matamis. Sakto lang siya sa tamis. Masarap. Hindi ako marunong gumawa nito mga langga. Matakot man ako kay pag ganitong kasaba ba, matakot talaga ako kasi kailangan kasi sa kasaba mga langga, pag nagluluto ka kahit ilalaga mo lang, kailangan talaga ng consistent na kayo or consistent na sugnod pagkaluto ba. Hindi siya pwede na papatay-patayan ng ano, ng apoy kaya nakakalason. I don't know kung naniniwala kayo, pero totoo yun mga langga. May nangyari na dun sa amin. Yung sa kanila mga langga is inano nila kadang nilaga bitaw, nilaga nila ba? Yun ba, binalatan lang, tapos nilagay sa kaldero, tapos nilagyan ng tubig. Pero yung pagkakaluto nila is mali kasi hinahangin nila yung kaldero ba? Para ba itong naghahang yung kaldero. Hindi talaga yung nakalagay talaga sa kalan ba? Yung nakabitin yung kaldero. Tapos yun nga, inapuyan. Tapos yung apoy pa nila, yung kahoy nila is basa. Na mamatay-matay. Kailangan pang tay-hupon mga langga. Kaya yun. Yung ano nila, yung buong pamilya nila nalason. Pero, yung nagrabihan, yung bata, I don't know kung may namatay talaga yung bata noon. Kasi hindi na naagapan. Yung mga malalaki, yung agapan pa. Ba talaga pag bata, no? Kunti lang yung ano ba. Kaya kawawa. So, kumusta kayo dyan mga langga? Mingaw kaya mong Domingo karon. Ambang ano ba? Boring. Man boring. Tahimik ba? Hindi siya boring kaya hindi mo na-bored. Sobrang tahimik ng Domingo namin ngayon. Walang nag-iingay, walang dumadaang masyadong sasakyan, walang nagmu-music, walang nagbibideo okay. Wala. Tapos si Springs din, sobrang mingaw. Sobrang tahimik si Springs.
Pangalawa na to. Pero tirahan ko sila papa eh. Si Insik, hindi ko na matirhan kay kumain naman to bago umalis. Kumain na siya. Ako hindi pa talaga kumain nito kanina kasi gusto ko nga i-vlog. Para naman makatilaw mo ba? Ayan. Sino dyan ang nasa ibang bansa or nasa malayo or na matagal lang hindi nakakain ng suman na kamuting kahoy. Diba? Lalo na yung mga nasa ibang bansa na taga-probinsya talaga na ganito yung kinakain noon, kinabubuhay noon. Masarap sa kamuting kahoy mga langga kung ano mo siya, kung kanang mga dish ba. Yung gawin siyang puto, yung puto na walang sugar at yung puto na may sugar. Ano? Cake, cassava cake. Masarap din to. Lalo na dun sa na remember ko talaga nung security guard pa ako mga langga. Once a month, meron kaming misa doon sa agency namin. Parang last Friday of the month, may misa kami. Doon sa agency namin. Way back. Tapos, yung laging merienda after ng mass, yung mga pang snacks ng Don Benitos, naku. Nakakamiss yun mga langga. Matagal na talaga ako hindi nakatikim ng first time ko din yung natikman mga langga sa tarambuhay ko. Masarap pala yung mga nasa Don Benitos na mga mga pagkain ba. Naglalaway tuloy ako. Sarap. Ang sarap ng kanilang cassava cake mga langga. Yun bang hindi siya masyadong makapal, manipis lang siya pero napakalinamnam talaga ng nila. Tapos yung mga basta mga minatamis na ba? O ganun. Mga kakanin. Mga kakanin nila, grabe kalami. Yung the best talaga na natikman ko dun sa San Benitos. Don Benitos na kakanin. Yung talagang cassava cake. Super delicioso talaga. Na every time hindi naman sa kapag wala akong duty, pag panggabi ako or day off ako, basta last Friday of the month, mag-a-attend talaga ako ng misa kaya may cassava cake man. Pero hindi din yun dahil sa cassava cake lang. Talagang nag-a-attend talaga ng misa. Yun mga langga. Kasi paborito din nung manager ng aming agency, yung Don Benitos ba. Masarap din talaga. Masarap din. Siguro pag punta akong city, mayroon naman siguro sa Danau. Tapos, may pera ako. Bili akong, kita ko sa inyo. Sarap talaga. Diba? Sinamnam naman yun eh. Napakasarap. Hindi siya masyadong matamis. Hindi nakakaumay. Hindi siya nakakaumay pero kailangan mo talagang tigilan na. Kaya na, ubos na. Baka hindi materhan si Papa. Meron pa naman Dami pa naman Papaayo pa niya kasi nagkape daw siya. Ako, nag-vlog ako kaya. Grabe talaga yung ngayon. Yung panahon ngayon ba? Paiba-iba. Minsan, grabe yung init ngayon. Tapos kagabi, grabe ang lakas ng ulan. Nako, kala ko bumabaha na naman. Buti lang hindi siya talagang nakabaha. Nakabaha siya ng konti pero hindi nagtagal ba? Purabe ako.
Yung nagtatanong din, may nag-message din kasi at nag-comment kung kumusta na daw yung kapatid ko na nasa ospital. Tinanggalan na po siya ng oxygen, mga langga. What I mean is, okay na siya. Tawa ng Diyos. Pwede na po siyang umuwi. Pero sa ngayon po, ay hindi pa talaga sila nakauwi. Kasi, kailangan pang i-comply yung mga kailangan. Kailangan niya ng... Kasi kapag hindi naka-comply yung mga kailangan niya, hindi siya papauwi ng doktor. Hindi siya bibigyan, hindi siya i-discharge. Kasi kailangan pa niyang magdala ng oxygen doon sa isla. Kasi minsan, yung kapatid ko, hindi makahinga. Kaya kapag ganong sitwasyon hindi siya makahinga, kailangan siya lagyan ng oxygen. Tapos kapag okay naman, pwede na yung tanggalin. Tapos kailangan siya ng suction machine. Kasi kailangan i-suction yung mga plema na nasa kanyang, nasa kanyang lungs ba. Kaya yun, yung dalawang yun, suction machine. Kailangan nilang magrenta ng oxygen. Magre-rent lang daw ng oxygen tank. Kasi yun yung i-refill. Ito napakahirap eh. Kaya yun, naghahanap-hanap pa sila ng oxygen tank, mga langga, na marerentahan. Tapos nagpapatulong sila sa grabe no, nagpapatulong daw sila doon sa isang politiko doon sa Bohol. Sabi ng politiko, sinabi nung nandun pa sa isla, na puntahan yung opisina nila sa Tagbilaran. Tapos pinuntahan ng pamangkin ko at nung kapatid niya, yung office ng politiko na yun. Sinabi, hindi daw sila tutulong kapag yung pasyente ay nasa public hospital. Kaya nga nasa public, kasi nga, walang private. Tutulungan nila, kung private yung pasyente, ibig sabihin nun, may kaya yung bumayad ng private. Kaya nga nagpa-public, ayaw din lang tulungan kasi nga, nasa public. Kung nasa private ba daw, tutulungan nila. Para bang baligtad ba? Kaya sinabi ko sa pamangkin ko na, lapit tayo sa ibang mga politiko. So sana na parang kapoy naman kaayo kung ano lang talaga, kung meron lang talagang pera, no? Tapos maglabas na lang kami ng hindi ng iba kay kapoy naman lang jud sige pangayo sa politiko ba. Sige, asa tayo diyan sa mga politiko na yan, tapos hindi at the end of the day kala natin tinutulungan nila tayo, hindi pala. Ay, nagpapaasa lang ba? Kasi yung politiko na yun nagsabi, puntahan mo kami sa opisina. Punta ka doon sa opisina, tapos pakita mo yung tapos para makalabas na yung mama mo. Pero yun pala, pagpunta na doon sa opisina, hindi din sila tinutulungan kasi nasa public hospital daw sila. Kaya nga lumapit, di ba? Kaya nga kanang nagpa-public hospital kasi walang ma-afford na mag-private. Yung tinutulungan daw nila yung nasa private lang. Kung nagpa-private sila, so ibig sabihin, hindi yung naghirap. Parang baliktad ba? Naisip ko, baliktad ba yung nila Yung nila ba? Sistema. Kaya, nabi ko na lang sa pamangkin ko, parang hindi na nga nakabalik si Angeline sa trabaho. Kasi, siya yung nagtatano doon sa mama niya. Kaya, sobrang hirap talaga mga langga kapag nagkasakit tayo, no? Tapos wala tayong pera. Kasi, parang, kung sa Bisaya pa, makawot ni mo tanang makawot ni mo bisag dili katul, o sa Tagalog, makot-kot mo kahit hindi makate. Paita. Kaya yun mga langga. Yun yung update. So, hopefully, makahanap na sila ng tamang tao na makakatulong talaga. Kasi yung building sa hospital, medyo malaki na din. Kaya, nahirapan din. Hirap talaga. Kaya yun. So, kaya nga, yung ko sa inyo, yung hiling ko sa inyo, sana mga langga, kapag ganitong may video tayo, sana po, wag po kayong mag-skip ng ads. Kasi po, yun na lang po, yun talagang inaasahan ko. Pag makasahod tayo sa YouTube, no, malaking Ginoo, makatulong tayo ng konti. Yun. So, yun yung update mga langga sa ating buhay ngayon. So, Sunday. Basta mag-ingat na kayong lahat. Huwag kayong masyadong makampante sa panahon. Kasi yung panahon sobrang init talaga.
Tapos, mainit siya ng mainit talaga ng mainit. Tapos, uulan bigla. Yun yung mahirap. Kaya kailangan uminom tayo lagi ng tubig. Ako dito, may tubig talaga akong isang pitchel dito mga langga. Kasi mahirap na, no? Kaya ingatan natin ang ating mga pamilya, sarili. Kaya mahirap magkasakit ngayon. So, ayun mga langga, yun yung update natin sa ating mga buhay-buhay. And si Papa po ay parang andun yata sa bahay nila. Si Inday Lucy naman po ay andun sa classmate niya. Siguro may ginagawa silang project or something. Malapit na po kasi yung graduation nila mga langga. Sa July na yung graduation ni Inday Lucy. So, ayun. Yun yung update natin. So, kadalasan di ba mga langga, no? Nung nakaraang taon, pag ganitong mga June is uuwi talaga kami dun sa amin sa isla. Pero, this year, parang hindi muna. Kasi nga, yung pamasahe namin papuntang isla, kung uuwi man kami, pangtulong na lang sa kapatid ko ba. So, kapag okay na siya, pag nakauwi na siya sa isla, na-comply na yung mga gamit na kailangan niyang gamitin, at nakaipon tayo ng pamasahe, bibisitahin natin mga langga, no? So, hopefully, magiging okay na talaga siya. At nakita ko naman na lumalaban talaga yung kapatid ko para sa pamilya niya, para sa amin na naghihintay sa kanyang pagbabalik, sa kanyang paggaling. Kaya patuloy lang po tayong manalangin mga langga. Thank you talaga sa inyong mga panalangin, no? Kasi alam ko kahit hindi nyo kami kaano-ano at hindi nyo kami nakita in person ay talagang full support nyo po sa amin. Kahit po ilan na lang po kayo. Pero may mga bago tayong mga membro or meron tayong mga bagong kasama sa ating pamilya, Langga Insik Vlog. Yung mga bagong subscriber natin mga langga. Thank you sa inyo. Hindi ko kayo maisa-isa. Basta kahit paunti-unti ay parang rumarami tayo mga langga, no? Kahit yung iba silent viewers lang. Kaya salamat pa rin ako sa inyo mga langga kasi patuloy kayong sumusuporta at kahit sobrang simple lang ng ating content ay talagang tinangkilig at pinapanood nyo po. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat and see you on the next video mga langga. Mag-ingat tayong lahat at mahal ko kayong lahat. Mahal namin kayong lahat, pamilya, mga langga. And patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Thank you so much and God bless. Mga langga, love you. Bye-bye.